tayo. Pero hindi maghihiwalay. Yes. Ganun dapat. Pwede rin yan. Mag-aaway tayo pero walang laitan. Mabuhay ang matagal ng kasal. Yes, bossy! May dalawa na anak eh. Mabuhay ang matagal ng kasal. Yes, bossy! May dalawa na anak eh. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng update. Dahil family weekend ngayon, o family bonding moment, napakagandang balikan natin yung mga panahon na kung saan talagang literal naman po na sinasabi na nga po ni na Alden Richards at ni Maine Polkerson. Bagamat maraming mga kwento, maraming sinasabi, maraming mga naglalabasan ngayon na hindi talaga maganda, hindi kaaya-aya, gaya nga po ng pagpapakalat po na mayroon nga po daw o pinakita na nga po raw ni Alden, pinakilala na nga po raw ni Alden ang babaeng nagbihag sa kanyang puso, di po ba, na fake news naman pala. Isang beauty queen na si Mitch na sobrang ganda, di po ba? At napakaganda naman po talaga niya. At syempre kapag nadikit mo kay Alden Richards at ang isang napakaganda at napaka-sexing babae, talagang babahain po ng issue. Ito yung mga fans ng may mga hidden desire kay Richard Polkerson. Ito siguro yung mga fans ng Alden fanatics na nagalit po kay Catherine dahil ginawa nga po daw ni Catherine kay Alden Richards panakit butas lang. Yung tipong ginamit lang daw po si Alden para pagsilosin si Daniel Padilla, para amuin daw po siya ni Daniel Padilla at tuluyan nga pong kumbaga makuha ang atensyon ni Daniel Padilla at balikan siya. Hindi po ba? Yan yung sinasabi at pinapaliwanag ko, mga kaaldab, na kumbaga sa channel po ni Mr. Destiny, marami po kayong maiintindihan, marami po kayong malalaman, marami po kayong mga kumbaga mapapanood na talaga naman pong nakakataba at syempre nagpapasaya rin po sa atin. Sa video po na napanood at nakita po ninyo, diyan pa lang panalong-panalo na po si Mr. Destiny. Hindi po ba? Hindi po ako magsasawang ulit-ulitin ipakita sa inyo yung mga bagay-bagay po kung bakit po matatag si Mr. Destiny, kung bakit po hindi natinag si Mr. Destiny, kung bakit po naging palaban si Mr. Destiny. Diba? Yan yung sinasabi ko, mga kaaldab, na hindi nila nagigets na bakit nga nakikipaglaban si Mr. Destiny. Anong mga pruweba at ebidensya niya at resibo niya na magpapatunay na totoo yung mga sinasabi niya, na totoo yung mga pahayag niya, na si Alden Richards may anak na, kasal na sila Mengay, matagal ng ganito, matagal ng ganon, kung wala rin naman siyang maipapakitang ebidensya at resibo. Di po ba? Na tama naman po yung iba. Tama naman po dahil nakikita nyo naman po kung gaano tayo hanapan, kung gaano nga po ba ka brutal yung mga komento nila sa akin. Kaya ako nasabing brutal, biruin nyo, mga kaaldab, kulang na lang po talagang puntahan, isa-isahin yung mga taong malapit po sa akin at sabihin nila na itigil nyo na itong vlogger na to, itigil nyo na yung paglalabas niya ng mga maling impormasyon, fake news, walang katotohanan. Kaya nga po, pinapakita ko po ito. Kaya nga po, pinakikinig ko sa inyo yung mga bagay-bagay na totoong naganap at totoong nangyari. Kaya lang syempre, wala naman pong maniniwala. Pero ang kagandahan lang po nito, hindi po talaga totally kay Mr. Destiny nanggaling. Hindi po talaga sa akin nagmula, kundi kay Alden Richards mismo o kay Mengay mismo. At syempre, walang iba kay Bossing Vic Soto. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, narinig nyo naman po, hindi po ba? Si Paulo, si Maine, si Wally, si Jose.
Sa tingin nyo, sino yung tinutukoy ni Bossing Big Soto na dalawa na yung anak at matagal ng kasal? Kung ako tatanungin nyo, di po ba hindi naman po si Paolo? Dahil alam naman po natin na hindi kasal si Paolo at isa lang po ang anak ni Paolo. Hindi naman po pwede si Wally Bayola dahil napakarami na po nitong anak. At alam naman po natin na kasal na rin po ito. Ganun naman po si Jose Manalo, napakarami rin itong anak. Pero alam natin na hiwalay na po sila ng kanyang asawa. Si Mengay naman po, yung mga panahon na yan, nananatiling single. So, sa tingin nyo, sino po yung tinutukoy dito ni Bossing Big Soto? Sino po sa palagay ninyo? Ito yung sinasabi ko, kaya po malakas ang loob ko. Kaya nga po hindi ako takot sa demanda. Hindi ako takot na kasuhan ka ng libel. Kasi galing naman po yun dun. Wala naman pong point na may comedy patungkol po sa kanila. Seryosong bagay po yung sinasabi nilang sa kasal. Tapos hindi ka naman po pwedeng sabay joke lang yun. Di po ba, wala naman po kasi sinabi si Bossing Big Soto na joke lang. Di po ba? Alam naman po natin paminsan-minsan nagsasalita siya ng joke lang. Pero doon, wala po. Doon, nakita nyo naman na talagang napakalinaw. Oh, sabi ko nga, maliwanag pa po sa sikat ng buwan. Kaya kung sasabihin po nila na hindi totoo yung sinabi ko, wala naman pong problema. At syempre, hindi naman po tayo affected sa yan. Dahil, kumbaga, andun yung point na lahat ng sinabi ko, umayon. Lahat ng sinabi ko, galing naman po sa kanila. Kung magkakaroon nga naman po ng kasuhan, demandahan, sa tingin nyo at sa palagay po ninyo. Di po ba? Hindi, real talk to. Sa tingin, sa palagay po ninyo. No. Dito mga kaalgab, binibigyan ko lang po kayo ng idea. Binibigyan ko lang po kayo ng mga bagay-bagay na mapapaisip ka. Hindi po ba? Hindi, real talk to mga kaalgab. Kaya nga po kita nyo, ang daming mga update, ang daming mga ganap na nakakatakot. Di po ba? Na binabato po sa Aldab. Pero kita nyo naman po, matatag at may paninindigan pa rin po si Mr. Destiny. Yan po yung gusto kong gawin po ng Aldab Nation. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo na maging kampante lang po kayo. Lalo na po ngayong weekend na talagang umaayo naman po at pumapabor para po sa fandom ng Aldab Nation. Sa mga mami, sa mga titas, sa mga senyor, maging relax lang po kayo, maging matatag at maging kampante. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.